lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Sa bahay nyo, kung wala kang nakakarinig, palakpak. Kahit kayo lang sa kwarto nyo, kung nasaan man kayo. Kung nasa trabaho kayo, palakpak. Kahit maliit lang. Ang mahalaga, pumalakpak kayo sa Panginoon. Okay, so magandang gabi ho sa ating lahat, mga kabiyaya. Good evening po, Magandang Pastor. Magandang gabi po. Good evening po, Biyaya. Good evening po, everyone. Charito all. Charito po. Magandang gabi po. Charito sa Good evening po lahat. sa lahat. Hello guys. Pastor. Good evening po, Pastor Edwin. Charito po. Good evening po sa lahat. Okay, charito po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, pati ang mga nasa ibang bansa na ating kasama at kabiyaya na nanonood at nakikinig sa ating broadcast dito sa YouTube at dito sa ating Google Meet. Maraming salamat po sa mga umatin ngayong gabing ito. Hindi po aksidente kung ba't po kayo naandito. Lahat po ng bagay na nangyayari sa mundo ay kalooban po ng Diyos.
Hindi po ito nataon lamang o naisip lamang, kundi dinala po kayo ng Panginoon. Ang inyong cellphone o ang inyong laptop ay ibinuksan nyo, hindi dahil sa walang purpose, may purpose po yan, kundi pinadala kayo ng Panginoon dito sa channel na ito para ho tayo ay lumakas at sumigla, no? May nga nagsasabi daw na hindi daw legit yung uma-attend ka daw ng online. Kasi ang sabi kasi dito sa ayon daw sa Hebreo, no, chapter 10 verse 26. Ang sabi ito 25 pala, sorry. Sabi dito, no, wag nating kaligtaan ang pagdalo ng ating mga pagtitipon na gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin ninyo sa isa't isa, lalo na ngayon nakikita na nating malapit ang araw ng Panginoon. Una, ito po ay sa mga Hudyo, kausap dito ni Pablo ay mga Hudyo dahil ito ay libro ng Hebreo. Oo, naandun na tayo, no, na ito ay para sa mga Hebreo. Pero kasi yung prinsipyo dito, hindi naman panghudyo lang kundi ito ay akmang-akma sa mga mananampalataya. Bakit? Hindi ka ba mananampalataya sa Panginoon? Kaya ito ay applicable sa atin. Tsaka pangatlo, hindi naman pinag-uusapan dito ang kaligtasan. So, ito ay suggestion lang ni Apostol Pablo na wag nating kaligtaan. Hindi naman utos to Kung utos to, dapat may parusa. Wala naman Tsaka si Pablo, nagsasalita nito, nagsasuggest lang siya na huwag nating kaligtaan ng mga pagtitipon kagaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, ano purpose kung bakit tayo ma-attend ng mga Bible study? Kasi para daw palakasin natin ang loob sa isa't isa. Pagtitipon ba't hindi ba pagtitipon to kahit online? Sige nga, kausapin nyo ako sa personal. Sige, gusto nyo makita tayo sa AMI? O kita tayo doon. Harapin nyo ako doon, kausapin nyo ako. Tapos, ikumpara nyo dito sa Google Meet. Ang tanong, may pagkakaiba ba? Wala naman Ako pa rin naman ang kausap nyo dun ibig sabihin, kapatid, legit ang online. Platform lang naman to wala rin pagkakaiba yan sa kausap mo yung tao sa telepono. Diba? Alam niyo, maraming mga nagtuturong pastor na hindi raw legit na umattend daw ng online, Dapat daw pumupunta ka ng church. Kasi sabi, huwag kaligtaan ng pagdalo ng pagtitipon. Bakit? Hindi ba pagdalo ng pagtitipon to? Hindi ba to meeting? Hindi ba to church meeting? NIV, let us not give up meeting together as some are in habit of doing, but let us encourage one another. Pag ba kayo umaattend ng online, di ba kayo na-encourage? Kahit paano naman siguro, no? Meeting yan Tsaka meeting, no? Meeting. Yung Google Meet. Hindi ba to meeting? Kaya nga may meet Meeting, Google Meet, di ba? Yan So, minsan mindset din mga kapatid. Wag po tayong papadala dun sa mga as long na tinuturo ang tamang gospel, as long na kayo ay lumalaya at lumalakas ang inyong loob, you already done the suggested teachings of Paul. Diba? Diba? Okay naman, Google Meet. Let us not give up meeting. Meeting din naman tong ginagawa natin. So, mga modernong kabataan ngayon ng pastor, naiintindihan to. Yung mga matatatanda na, mga hindi nakakaintindi ng technology. Tsaka pangatlo mga kapatid, tinan nyo, ang Facebook, ang YouTube, ang computer, ang internet, sino ba ang may gawa nito? Tao ba? Hindi naman tao gumawa nito ang credits pa rin ang Diyos, niloob ng Diyos na magkaroon tayo ng ganitong technology. Ano naman kung nasa bahay ka lang? Ano naman kung di ka nagsisimba physically, practicality nga Diba? Isang practical yun mga kapatid. Na tipid ka na sa pamasahe, hindi ka na problema sa parkingan, hindi ka na problema sa damit. Diba? Kahit hindi ka na mag-toothbrush, maligo, ay sus. Huwag na nga yun. Okay, game. Okay, so simulan na tayo, Simulan natin sa isang panalangin. Pwede bang ma-request ko si Maricena? Maricena, nandiyan ka ba? Pwede ka bang mag-pray?
Yes, Pastor, pasensya na po. Okay, kapatid, pangunahan mo kami sa isang panalangin muna. Sige po, tayo po manalangin. Diyos na Ama na namin nasa langit, Lord, salamat po sa buong linggo na kayo po ay patuloy po ang pagpapangalaga po sa amin, gabay. Ngayon sa gabi ito, Lord, nagpapasalamat kami at kami na naman po yung nagtitipon dito po sa The Bride of Christ TV. Kasama po yung aming pastor na si Pastor David Francisco at sa lahat ng aming mga kapatiran dito sa pananampalataya. Lord, itong gabi na to ay nasasalamatan namin at yung opportunity to Lord God na makadalo at kami po yung makapakinig na naman ng yung salita. Naway yung Holy Spirit, siya pong maggabay sa amin. Ang lahat ng aming maririnig, O Lord God, ay hindi ho mananakaw ng kaaway, kundi ma-observe po namin ito sa aming puso at sa aming buong pagkatao, Lord God. Salamat po ulit at magandang gabi sa lahat. Ang papuri at pasasalamat ng walang hanggan ay sa nag-iisang Diyos lamang. Ayun lang, salamat. Amen. Palahapakan natin ang ating Panginoon muli. Salamat, Ate Marie. Salamat. Okay, so let's start. Marami tayong topic ngayon, ano? Sisimikapin kong 1 oras lang to. Okay, so let thy will be done. Ito yung ating pagpupukusan kasi maraming mga Kristiyano na nalilito rito sa regarding do sa panalangin na let thy will be done. Okay? Loobin nawa ng Diyos ang aking kung loloobin nawa. Alam ba, may sinabi sa iyo, kapatid, pupunta ka ba ng ibang bansa para mag-abroad? Sasagutin sa iyo ng mga kapatid, loobin nawa. Loobin nawa pero gusto mo. Pero dinimedepende ka doon sa loobin nawa. Bakit? Hindi ba pwedeng loobin ng Diyos na makapunta ka ng ibang bansa? Anong yung hadlang, di ba? So case-to-case basis po ito mga kapatid. Hindi rin tayo masyadong bias, no? Kailan mo pwedeng gamitin yung let thy will be done at kailan di mo na kailangan gamitin ng let thy will be done unless na gamitin mo yung pananampalataya mo na. Kasi minsan yung let thy will be done nagiging cover up. Nagiging cover up natin na para sabihin natin na huwag tayong manampalataya. Minsan cover up lang natin yan, no? So isa-isahin natin, saan ba yung idea na let thy will be done? O saan ba nakuha yung mga klaseng relasyon sa Diyos na saan ba nakuha yung idea, no? Actually, let us divide the scripture. Old Testament, New Testament. Jews, Gentiles. Peter, Moses versus Paul and Jesus. Okay? Old Testament, New Testament. Jews, Gentiles, Moses, Jesus, Peter and Paul. Divide the scripture. Alamin natin kung saan. Kasi ito ay isang uri ng pakikipag-communicate natin sa Diyos, no? Kailan ba natin sasabihin sa Diyos na let thy will be done? Kailan ba natin sasabihin na hindi natin dapat gamitan ng let thy will be done? Okay. So, simulan natin to sa idea na to kasi yung mga Old Testament people, kagaya nito, no, na nakalagay sa 2 Samuel chapter 10, verse 12, merong silang idea noon pa na loobin nawa ng Diyos na magtagumpay kayo, mga ganong kaisipan. Sabi rito, magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob sa paglaban, alang-alang sa bayan at sa mga lungsod ng ating Diyos at mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh o ang kalooban ng Diyos. Ano ang context nito? Atras tayo ng 11. Sinabi ni Hohab kay Abisai, kung hindi namin makakaya ang kawal ni Aram, tulungan ninyo kami. Kung hindi naman ninyo kaya ang mga Amonita, kayo ang tutulungan namin. So ito'y pakikipaglaban, no? So tingin niyo ba, kalooban ba ng Diyos na magtagumpay sila? Case-to-case basis. Kasi minsan itong mga Hudyong to, palibasa kasi sila under the law. Kapag under the law ka, meaning, hindi ikaw ang masusunod. Kailangan yung kautusan. Noong panahon na to, ang mga Hudyo ay under the law dahil sila ay
ang relasyon na pinili nila ay under the law imbis na under by grace. Tingnan nyo, no? Kapag under the law ka, kailangan mong sumunod sa utos ng Diyos. Hindi ka pwedeng magdesisyon, kailangan mong sumunod sa panuntunan ng Diyos. Kaya nila sinasabi na, let thy will be done. Mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Ganon sila. Kasi nga, under the law sila eh. Di ba? So dapat i-consider natin yung sino yung kausap, anong panahon ba ito? Old Testament, sino ang kausap dito? Mga Hudyo. Kaninong istorya to? Hudyo. Hindi to atin. Okay? Dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, ano ba ang ugali ng Diyos, di ba? Dahil ang paniniwala ng mga Hudyong ito, magiging maayos ang relasyon nila sa Diyos sa magitan ng pagsunod sa kautusan, nasa kautusan sila. Remember, Exodus chapter 19, nag-trigger ang utos ng Diyos. Napunta sila sa kautusan, dati grace. Nasa kautusan kayo, kaya ganyan, kailangan nyo sumunod sa Diyos. Kayo may gusto niyan eh. Sino? Yung mga Hudyo. Okay? Kaya ganyan sila. Kaya ang idea nila, sila ay dumedepende sa kalooban ng Diyos. God knows best. Kasi pwede naman loobin ng Diyos na matalo sila sa labanan eh. May ganun ha. Hindi lagi ang mga Israel, hindi laging mga Hudyo ay nananalo sa labanan. Ito'y depende kung anong kalooban ng Diyos. Kagaya ng kay Haring David, di ba? Si Haring David, nananalangin siya, Panginoon, kalooban mo ba na ganito gawin ko? Panginoon, ganito ko ba? Lilusob po ba kami sa likod? Lahat sila ay under ng utos ng Diyos. Bakit? Nasa kautosan sila eh. Isa pa, no? Yung kay Gideon, di ba? Alam nyo ba yung kay Gideon? Kung nabasa nyo Old Testament, kung masipag-sipag lang tayo magbasa ng Old Testament, tinawag siya para lupigin yung Medianita sa magitan ng 300 people. Mahilig siyang kumuha ng palatandaan, Panginoon, kalooban mo ba? Kung kalooban mo, kung sino yung uminom ng parang inom ng aso, yun ang paaalisin ko at ang titira ko, eto. Panginoon, kalooban mo, yung habog na ito ay hindi magkaroon ng hamog sa gilid. So, ganun sila. Humahanap sila ng kung ano yung kalooban ng Diyos. Okay? Sa madaling salita, ang Diyos ang nasusunod, ang tao kailangan sumunod. Bakit? Under the law. Wala sila sa grace. Pero dapat natin maintindihan mga kapatid, kapag nasa grace ka na, hindi ganun ang Diyos. Malalaman nyo mamaya kasi ano pa natin, pinaplansya pa natin yung simula eh. Isa pang verse, no? First Chronicle. Tingnan nyo relasyon to ng Hudyo ng Israel sa Diyos, sa lumang tipan. First Chronicle chapter 19, verse 13. Kaya nga lakasan ninyong loob, lalaban tayo ng buong tapang, alang-alang sa ating mga kababayan at mga lungsod ng ating Diyos. Mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh. So maririnig mo sa kanila yan kasi ang laban nila talaga ay depende kung anong kalooban ng Diyos. Hindi sila pwedeng masunod. No? Kahit ba makakabuti sa kanila na sila'y manalo, kahit na makakasama sa kanila na sila'y matalo, nasa desisyon pa rin ng Diyos kung loloobin niyang manalo sila o hindi. Kaya ganyan ang panalangin nila, mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh. So ano ang big idea dito? Old Testament, kapag under the law ka, ganyan talaga. Hindi ka gaya sa grace, iba, mamaya paliwanag ko sa inyo kapag nasa grace ka na. Ganyan po pag under the law. Kaya mapupunan nyo, no, pag nagbabasa kayo ng Old Testament, yun ang mangyayari sa inyo. Ay, problema, yung mga pastor ngayon, palibasa nga, walang New Testament sa kanila, puro Old Testament. Ayun, ganun sila manalangin. Loobin nawa kung kalooban ng Diyos na makakapunta ako sa gantong lugar. Kung loloobin ng Diyos na ako'y magkapera, ganito mangyayari. Kung loloobin ng Diyos na ako ay makapangasawa ng matinong babae, ganito mangyayari. Bakit? Kasi under the law. Okay? Dapat natin consider yan. Mapapansin nyo, no, pagdating ng ni Jesus, ganito rin yung nangyari. Basahin natin sa Mateo chapter 6, verse 9 pala. Nung nanalangin si Jesus, tinuruan sila manalangin, no? Sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Teka muna,
Sinong kausap ni Jesus? Mga Hudyo. Anong panahon ito? Hindi pa napapako si Kristo. Wala pang grace. Wala pang grasya. Hindi pa nagkakaroon ng pagtubos si Kristo sa buong mundo. Wala pa siyang nagagawa dito para tayo ay paboran, para tayo iligtas, para tayo pagalingin, etc., etc. Wala pang finished work of Christ. Pero ang relasyon ng Diyos sa tao ay, lalo na specifically sa mga Hudyo, ay under the law. Kaya ang turo ni Christ dito, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong ngalan, naway maghari ka sa amin. Tingnan mo, no? Sana maghari ka sa amin. Pwedeng hindi. Ibig sabihin, pwedeng oo. Depende sa Diyos. Sundin nawa ang iyong kalooban sa lupa tulad ng nasa langit. It depends upon Lord's will. Para ano, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, kakainin para bukas, at patawarin mo kami sa aming mga hindi to kasalanan, utang to, hindi to kasalanan. Mali na naman translator nito. Tingnan nyo ano mga kapatid, Old Testament ang prayer ni Christ na tinuturo sa mga Hudyo. Kasi nga, they are under the law, kaya ang panalangin nila na sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad, let thy will be done. Sabi rito sa English, no, thy kingdom come, thy will be done on earth as it in heaven. Ngayon, Edwin, anong point mo? Ganun sila. Doon tayo sa bago. Ano ba ang bago? Nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, etong nangyari. He ends up the law. Wala na tayong kasalanan. Tayo pinagpala, pinaboran, pinatawad, ginawang banal, at naligtas, pinagaling sa ating mga sakit karamdaman. Doon na tayo sa timeline na yun. Okay? At actually, bago mangyari yun, may sinabi na nga si Christ Okay, so eto, may tinuro si Christ sa kanyang mga alagad na, sa mga Kristiyano, no? Sa mga first batch ng mga apostol o mga disipulo. Basahin natin sa Mark chapter 11, verse what? 24. Kung let thy will be done, bakit tinuro to ni Christ? Okay? Sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, sino kausap? Mga Hudyo, mga alagad. Ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala lang, no? Maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. O bakit ganyan ang turo ni Christ? Kala ko ba let thy will be done? Bakit ganyan? Kung ano hiningin daw natin, ipagkakaloob daw sa atin kung pananampalatayanan nyo yun. Hermeneutic, sino kausap dito? Sino kausap ni Kristo rito? Atras tayo Pumunta si Jesus sa templo, pumasok sa templo, pagkatapos makita niya lahat ng mga balubas siya nagbalik. Nakasama ang 12 sapagkat gumagabi na. Sino ang kasama ni Kristo? Yung 12, yung 12 disciples. So ibig sabihin, sinong kausap ni Kristo rito? 12 disciples. Kinabukasan ng pabalik, nakita niya, eto na yon. Kinamagahan, pagdaan nila, sinong nila? Yung 12 disciple, nakita nilang natuyo ang puno at igos. Hanggang sa, tinan mo yung 12 disciples, kinamugahan, pagdaan nila, sino tong nila? Tingnan natin ito sa English In the morning as they pass by, they, sino yung they? Yung sinasabi sa sa verse 6 kanina, yung mga alagad, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter calling to remembrance said with the Master, behold the fig tree, etc. So hindi yung fig tree ang topic natin dito. Kasi inaanap natin dito, sino yung kausap ni Kristo nung sinabi niya to? Kaya sinasabi ko sa inyo, sino yung kausap? So mga kapatid,
Okay na to understood ng mga alagad ang kausap niya. So ibig sabihin kung mga alagad niya, ito ay nagre-represent sa ating mga mananampalataya kay Kristo na sa bagong tipan. Ang sabi rito, no, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong matatanggap ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyong magkakasala. Tinan nyo, no? Bakit ganun? Kala ko ba, no? Let thy will be done. Sabi dyan, ano mang hingin. Sige, pag-aralan pa natin, ito ba sinabi ng Greek? Basahin natin sa Greek. Baka mali, no? Alam niyo naman ng Tagalog, minsan mali-mali ito eh. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Greek. Therefore, sa tingin ko hindi na kailangan ng Greek. Greek na nga ito eh. What you desire when you pray. Pray. Sukamay. Pray nga. Believe. Kahi. That you receive. Na common sense lang mga kapatid. Yun talagang sinabi ni Christ. Tama itong Tagalog. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano man hingin ninyo sa inyong panalangin, whatever. Uy, ano to? Diba? Pero si Christ nanalangin ng ganito eh. Tinan nyo, no? Basahin natin ang Bible natin sa, sabi rito, no? Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaring mailis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Bakit? Si Jesus Christ sa panahon na ito, under siya ng obedience sa pagsunod sa Diyos. Kailangan niyang sumunod. Kasi may usapan ng mag-ama na ililigtas yung mga mananampalataya kay Kristo sa magitan ng kanyang kamatayan. Pero si Christ, syempre, tao siya nung oras na ito, lumiiral yung kanyang pagkatao na mukhang mahirap yung kanyang babatahin eh. Kasi kakarnihin siya ng mga, nakikita niya na yung sarili niya, kakarnihin siya ng mga ng Romans bago siya mamatay. Kung nalalaman nyo lamang mga kapatid kung anong itsura ni Christ, yung eksaktong itsura ni Christ, hindi yung nakikita natin sa na may dugo lang, hindi. Yung Passion of Christ, hindi pa daw yun, sabi ni Mel Gibson. Ayon kay Mel Gibson, talagang kita na yung ribs. Nakakita na ba kayo kapatid sa palengke, yung mga kinatay na baka? Tapos kita na yung mga buto-buto? Ganun na nangyari kay Christ. Babalatan siya ng buhay. Wala pa yun. Yung nakikita nyo sa Passion of Christ, hindi pa yun. So, ibig sabihin mga kapatid, yun yung babatahin ni Christ. Mahirap yun. Sa panahon na ito. Kaya umiral yung kanyang panalangin na maaaring maialis nyo po ang kopa. Ibig sabihin, ito ay idiomatic expression ng pag-inom ng inuming ng paghihirap, saro ng paghihirap. Pero sabi niya, mangyari nawa ang inyong kalooban. Let thy will be done. Ano ba ang kalooban ng Ama? Mamatay ang kanyang anak. Parusahan ng kanyang anak para lamang sa ating katubusan. Nakalagay sa Isaiah 53 yun. So wala ho tayong magagawa. Kaya yun ang panalangin niya. Hindi niya pinalangin na, Panginoon, itakas mo ko. Hindi. Ang panalangin niya, let your will be done. Kaso, ang Diyos nagdesisyon na, hindi anak, kalooban ko talaga mamatay ka para matapos sa itong problema sa kasalanan ng tao. So ngayon, ano ang big idea dito? Mananalangin ka lang sa Diyos kung kalooban ng Diyos. Okay? Okay, so nangyari, si Kristo yan. Ang tanong, si Kristo ka ba? Si Jesus ka ba? Panalangin ka ng let thy will be done. Ngayon, alamin naman natin, tayo mga Kristiyano, ganun pa rin ba dapat ang panalangin na let thy will be done? Okay? So number 1 point ko na bakit hindi kailangan gawin yun kasi may tinapos na gawa si Kristo. Diba, sabi sa Ephesians 1:6 that we are charito. Charito, tayo pinagpalat pinaburan. Ibig sabihin mga kapatid, pag pinagpalat pinaburan na tayo ng Diyos, ibig sabihin, kapag pinagpalat pinaburan tayo ng Diyos, lahat daw ng panalangin natin dininig na. Tapos, ang ugali pa naman ng Diyos, kung ano yung paniniwala mo, gagawin niya sa iyo. Numbers o Bilang chapter 14 verse 28.
May magsasabi sa akin, kala ko ba, Pastor, hindi tayo Old Testament. Okay? Sinasabi ko nga sa inyo, we divide the scripture kapag ang issue is all about salvation. Hindi naman tungkol sa salvation tong verse na to eh. Ito'y attributes ng Diyos. Ugali ng Diyos. Ano ba ugali ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang naririnig kong gusto ninyong mangyari. Ba't ba i-divide ng scripture? Ugali ng Diyos yan. Maraming hindi nakaintindi ng sinabing kong we divide the scripture. Hindi tayo magdi-divide ng scripture pagdating sa doktrina. Pero pagdating sa relasyon natin sa Diyos, kung paano ang kaligtasan, we divide the scripture. Ganun lang po kasimple po yun. Sa madaling salita, hindi ko pa rin sinasabi na hindi tayo magbasa ng buong Bible. Ang sa atin lang, let us view it for the reference of the finished work of Christ. Dapat sa Old Testament, si Kristo nakikita ho natin, yung kanyang ginawa. Okay? Binabasa natin ang Old Testament for reference, hindi para i-apply. Reference mo lang yung Old Testament. Kasi ang kaganapan ng ginawa ni Kristo ay nasa New Testament at lalo niyang ipinahayag to kay Pablo. Kaya yung meron man tayong application na dapat gawin ay na kay Pablo. O, life application doon. We should live by faith and not by sight. Tama si Marites Lisondra, sahog na lang yan. O, tama. Yun ang ugali ng Diyos. O, mga Hudyo, gusto ng kautusan. O, ugali ng Diyos, gagawin ko sa inyo yung gusto nyo mangyari. Gusto nyo ng kautusan, go ahead. Pero nung dumating na si Kristo, nagkaroon na ng bagong tipan. No? Sabi sa Mateo chapter 24 ba? 25, 26 ba? Sabi ni Jesus, di ba, ito ang saro ng bagong tipan. Yung dugo niya, pagkamatay niya. Okay, pasok na tayo sa New Testament. Namatay si Kristo, nabuhay siya maguli, umakyat siya sa langit. Tapos, nung nasa langit na siya, hinayaan niya ma-persecute ang ibang Christian. At kasama nga dito si Apostol Pablo, na isang Pariseo. Siya ang numero 1 nag-persecute sa mga Kristiyano until the day na inutusan si Pablo na pumunta para iusigin yung mga nasa Jerusalem. Ang nangyari, Jerusalem ba yun? Sorry Nung dumaan siya sa Road of Damascus, nagpakita ang Panginoon sa kanya. Sabi ng Panginoong Jesus, Pablo, hindi pala Pablo, Saulo pala. Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino ka, Panginoon? Nagtaka ako si Jesus na yung inuusig. Pumunta ka doon sa bahay daw ni para may magsasabi sa iyo kung anong gagawin mo. May nagpakita ang Panginoon kay Ananias. Si Ananias ay tinawag ng Diyos sa panaginip na puntahan mo sa bahay para ipanalangin si Pablo, si Saulo, para matanggal ang kanyang kaliskis sa mata kasi nabulag. Si Saulo na naginip din. Kaya nung dumating si Ananias, alam nyo ba mga kapatid, ang pangalan ni Ananias ay kinuha sa word na Hananias or Hanania, na ibig sabihin ay grace, biyaya. So ibig sabihin yung pangalan ng Ananias ay hindi aksidente kung ba't pinadala ng Diyos kay Pablo yun. Pinadala ng Diyos ang isang biyaya kay Pablo is grace. Try to research it and you will see it. Kanina ko ito natutunan, kay Bishop Emmy. Lahat tayo nag-aaral kay Bishop Emmy, di ba? So ano ibig sabihin nun mga kapatid? Ibig sabihin nun mga kapatid, ganito lamang po yan. Ang istorya talaga ay na kay Pablo. Ang buhay Kristiyano talaga, para maintindihan mo, ay na kay Pablo. Ngayon, ano ba yung gospel ni Pablo sa atin? Una, ang gospel ni Pablo sa atin, tayo'y naligtas forever, di ba? Alam naman natin yun. Basa, Hebrew chapter, alam niyo na to Sige na nga, sa mga bago lang sa channel, no? Hebrew 9:12, ano ang kaligtasan natin? Sabi rito, no, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na, hindi dugo ng mga kambing at guyang kanyang nandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating kasalanan magpakailanman. Ang kasalanan na magdodala sa atin sa impyerno. Ang ngayon, ang ginawa ni Kristo, binayaran ng ating kasalanan. Ang gagawin mo para mapatawad ka
at para ikaw ay makasama doon sa binayaran ni Kristo, kailangan mo magtiwala at manampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi accept Jesus, hindi yung Lord and Savior, hindi yun ang gospel. You should accept what Christ done to us. Okay? O ano ba yung mga ginawa ni Kristo? Una, pinatawad ng ating kasalanan. Dahilan kung bakit tayo naging matuwid na in the past sa mata ng Diyos. Tayo ay pinatawad na in the past sa mata ng Diyos. Kaya tayo ligtas na noon pa sa mata ng Diyos. Kaya ang sino man yung umangkas kay Kristo, ligtas kasama. Hindi lamang yun ang binayaran ni Kristo, pati yung buhay natin sa daigdig. Ang sabi sa Ephesians chapter 6, sa mga baguhan ba't kayo charito ng charito? Ba't ano yan, pauso ba yan? Sabi rito, no, King James. Oh. And the praise to the glory of His grace, charis, wherein and chari, and, ano ba to? And hos charito, ano ba to? Charito. Sabihin yung wala sa Bible ang charito, ano yan? Di lang kayo marunong magbasa kasi ng Greek eh. O ano yung charito? Be highly favored. Lubos kang pinagpalat, pinaburan. Intindihin nyo mga kapatid yung salitang pabor. Pinaburan ka ng sobra-sobra. Meron man kapag papatawad ng Diyos ay sobra-sobra sa magitan ng when sin abound, grace abound. Dito naman, pagdating sa pagpapala ng Diyos, pabor ng Diyos, abounded. So ano ibig sabihin nito? Ano man ningin mo ibibigay sa iyo? Bakit ka pa magsasabi ng let thy will be done? Highly favored ka tapos let thy will be done. Yun ang problema. Hindi nila alam na si Kristo nag-iwan sa krus ng Kalbaryo na ang sino man daw mananampalataya sa Kanya ay pinagpala at pinaburan. Pag sinabing pinagburan, dinunignan ng Diyos ang panalangin mo. Ang tanging gagawin mo lang sa panalangin ay magpasalamat. Lord, salamat po sa matinong asawang binigay mo sa akin. Lord, salamat po. Nainingi ko ang bahay na ito mapunta sa akin. Salamat, dininig mo na. Kaya nga tetelestay Tinapos niya na sa krus ng Kalbaryo, nakaraan na yan, sinagot na. Bakit tatanong ka pa sa Diyos na Panginoon, kalooban mo ba, Lord, na ako ay, matapos ng pag-aaral? Ay, sus. Siyempre, kalooban niya yun. Hindi niya kalooban yung ayaw mong, makapagtapos. Lord, kalooban mo ba magkaroon ako ng kotse? Oo, kalooban ko. O sige Lord, pwede po ba alin po ba maganda? Second hand or brand new? Alam nga naman sabihin sa iyo ng Diyos na second hand. Siyempre, ang sasabihin ng Diyos, brand new. Nasaan ang pananampalataya mo? Bakit second hand? Second hand ang hinihingi mo? Charito ka? O anong pinili mo yung second hand? Ano nangyari sa'yo? Araw-araw, punta ka ng talyer, pagawa, punta ka ng talyer. O, ang sakit. Tandaan nyo, yung mga second hand na yan, kaya nga binenta ng second hand kasi may hidden na sakit yan. Ang tagal pa bago ako makabili kasi ang mahal. O, magantay ka, at least ibibigay ng Diyos sa'yo. Panginoon, panalangin ko po, Lord, ayoko po ng bungangerang asawa. Okay, good, fine. Pero pinili mo bungangera din. Ano yun? Siyempre, pipili ka ng hindi ganun. Thank you, Lord, sa, sabi niya, Vios Toyota. Thanks, Jesus. Amen, claim it. Tapos antayin nyo at siguraduhin nyo na kapag bibili kayo, Vios Toyota rin ang bibili nyo. Hinihingi mo sa Diyos, Toyota, binili mo, iba. Di ba kapatid? Tandaan nyo kapatid, kung ano hiningi nyo sa Panginoon, yun ang aksyonan nyo. Okay? So ano ang big idea? Ang let thy will be done ba ay kailangan ipanalangin pa ng isang charitong Kristiyano? Yung
nananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo o isang tunay na Kristiyano. No! Pinaboran ka na ng Diyos, umuunan, nagdikta na, nagkasundo na yung Diyos Ama't Diyos Anak na ang sino mang manampalataya daw sa kanyang anak. Oo na, granted na ang Diyos noon pa, hindi kagaya dati. Depende yun kung gigagrant ng Diyos, kung kalooban ba na yung Diyos o hindi. So ibig sabihin ng lahat ng manampalataya kay Kristo ay granted na yung panalangin. Siguraduhin lang natin mga kapatid, yung hinihingi natin sa Diyos ay makakabuti sa atin at hindi makakaargabyado ng tao. Or else, magnuno ang Diyos doon. Biro mo, ipanalangin mo ba naman na yung kasister mo, no? Alam mo naman may asawa, pinalangin mo pa, Lord, bigay mo siya sa akin, ay Diyos ko. Hindi bibigay ng Diyos yun, syempre. Ang ibibigay ng Diyos sa inyo, brand new. Yung mga single dito, no, ang ibibigay sa inyo ng Diyos, brand new, hindi second hand. Kaya please lang, i-work out nyo ang pananampalataya nyo na ibibigay sa inyo ng babae ng Diyos ay brand new. Matino. Depende sa pananampalataya at gusto nyo. Di ba? Okay. So, okay na tayo dyan, ano? Palakpakan natin ng Panginoon. Palakpakan natin. Okay. So, meron ako na-post sa Facebook. Siguro pahapyawan lang natin to. No? Wait lamang po. May mga post ako sa Facebook na dapat kong i-discuss kasi nga. Okay, tingnan nyo to, no? Okay na yan. Mga kapatid, sorry dito nagkamali ako ng ito. Madaling araw ko na kasing ginawa to kaya mali spelling. Ito maganda itong sinabi ko dito, no? Huwag nating hanapin sa tao ang tulungan ka, sa Diyos ka umasa. Dahil ang Diyos ang magdedesisyon kung sino yung taong gagamitin niya para tulungan ka. O, napakaliwanag naman po ng post. So, anong basihan ko dyan? Oo, sa Diyos tayo umasa mga kapatid. Kung dumadaan tayo sa mga panahon na, lalo na sa mga baguhan palang Kristiyano, kasi di ba kapag baguhan ka palang Kristiyano, nililinis pa ng Diyos yung mga nagawa mong mga maling desisyon nung araw. Kaya, nung bago ka pa lang sa full grace, dumadanas ka ng bagay na sinasabi na natin na hindi pangkaraniwang pagsubok daw. Okay? O, kasi nga, inaayos ng Diyos. May mga desisyon kasi tayo sa buhay noon na mali Halimbawa, nag-asawa ka ng ng mali, o unbeliever, no? Tapos bigla ka napunta sa full grace. expect mo na pag napunta ka sa full grace, sa tamang gospel ka na, hindi agad-agad maaayos ang buhay mo. So meron kasi ikaw desisyon noon na dapat ayusin ng Diyos. Kagaya ng kailangan ma-born again ang napangasawa mo. And it takes time bago mangyari po yun. Kaya it takes din time na puro hirap talaga ng konti. Okay. O ganun din sa financial. Kung sino yung mga nakaranas dito ng financial breakthrough. O meron kang desisyon sa buhay noon na mali yung napasukan mong trabaho, kaya hirap ka. O kaya nag-resign ka sa trabaho. O ibig sabihin, it takes time. Ngayon na born again ka na, hindi maiiwasan talaga na minsan nalangin tayo sa Panginoon na Panginoon, nawa gamitin niyo po si Sister Ganto para pautangin ako. Yun po ang maling panalangin. Dito tayo papasok sa tinasabi ko na case-to-case basis na let thy will be done. Okay? Ang let thy will be done na ipapanalangin mo dito, hindi yung magkaroon ka ng financial breakthrough. Kalooban ng Diyos na makalagpas ka dyan sa kahirapang yan. Pero yung paraan ng Diyos, medyo may hirap-hirap na to. Hindi applicable lang let thy will be done kapag ang hinihingi natin sa Diyos ay makakabuti sa atin. Pero yung paraan, okay? Paraan ng Diyos. Bigyan ko ng halimbawang sitwasyon. Halimbawa, kailangan mo ng kinakapos ka ngayon, pambayad sa renta sa bahay, halimbawa. Ako, naranasan ko yun dati. Wala kang pambayad sa bahay, no?
So, ang gagawin mo, wala ka rin trabaho. O, so, ibig sabihin, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera. So, ano gagawin mo? Aasa ka sa Diyos, syempre. Ngayon, kapag aasa ka sa Diyos, ano ba ang tamang panalangin sa Diyos para matugunan yung pangangailangan mo? Dapat ganito po ang panalangin natin. Ang panalangin po natin, Panginoon, mag-provide po kayo ng pambayad ko sa renta this month. Tapos, panampalatayanan mo yun. Yun ang sinasabi kong Charito. Didinggin ng Diyos yun. Okay? Tutugunin ng Diyos yun. Sa anumang paraan, maaring may gumamit siya ng ibang tao, maaring makapulot ka ng pera, o maaring magkaroon ka ng trabaho, at unang sweldo mo, mabayaran mo kagad. Maraming paraan ng Diyos. Pero, eto may pero kung ang panalangin mo ay pangunahan mo ang Diyos sa kanyang paraan, hindi tayo sigurado doon. Halimbawa, mananalangin ka, Panginoon, panalangin ko po, mabayaran ko po yung renta ko sa bahay ngayong buwan. Nawa, Panginoon, gamitin niyo po ang aking kuya kasi lalapit ako sa kanya, Lord, at mangungutang. Sa tingin ko, ang mali doon, yung paraan mo. Hindi ganun ang paraan ng Diyos. Sapat ng manalangin ka, Lord, pingin mo ako, Panginoon, ng pambayad sa bahay. Tapos, pero yung paraan, sa tingin ko, hindi mo dapat pangunahan ng Diyos doon. Okay? Kasi, kapag nabigo ka, magtatampo ka sa Diyos niyan. Panginoon, kala ko ba, Charito ko bakit ganito yung panalangin ko, hindi mo dininig? Charito ka nga, pero yung paraan hindi. Kasi wala kang tiwala sa Diyos. Diba? Hayaan mo yung paraan ng Diyos. Ang mahalaga, ang usapan nyo ng Diyos, bayaran yung bayad mo sa renta. Ganun kapatid ang ibig ko sabihin dito. Kaya nga sabi ko dito, wag hanapin sa tao. Ang tulungan ka, sa Diyos ka umasa dahil ang Diyos ang magdedesisyon kung sinong tao, pwede namang anumang paraan O pinatulan ko na kahit sinong taong gagamitin niya para tulungan ka. Ang gusto mong mangyari ay mangyayari, pero yung paraan ng Diyos ay hindi mo dapat pangunahan yun. Okay? Kasi minsan, akala natin itong paraan. Ang paraan mo, mangutang. Pero ang Diyos pala, ayaw ng Diyos na mangutang ka. Ang gusto ng Diyos sa gantong paraan. May magbibigay sa iyo o maaaring magkaroon ka ng trabaho bigla o magkaroon ka ng sideline o magkaroon ka ng pambayad doon. Pwedeng ganun. Pero yung sasabihin mo, di ba? Lord, panalangin ko po, Panginoon, na magkaroon ako ng lupa't bahay, Panginoon. Kaya tataya ako sa loto, ay sus. Pinangunahan mo na ang Diyos doon. Ang panalangin mo lang dapat magkaroon ka ng lupa't bahay. Pero yung paraan, hindi. So sana mga kapatid, huwag tayo malito ron, no? Okay, this is the wisdom. Tayo ay Charito, pero yung paraan ng Diyos dapat, hayaan na natin. Ang issue kasi ron, tiwala sa Diyos Kasi biro mo, pinangungunahan mo ang Diyos sa paraan niya, lumalabas na wala kang tiwala sa Kanya. Mapakahalaga pa naman sa Diyos yung nagtitiwala ka. So the best po niyan, mga kapatid, kung ano hiningi mo, i-focus ka lang doon. Huwag nang kung ano-ano pang dapat gawin ng Diyos. Pagkatiwala mo na sa Kanya kung ano paraan niya. Kadalasan mga kapatid ito, usapang love life sa mga single dito, no? Yung mga single pa. Sa kadalasan mga kapatid, yung mga desisyon natin ng kung sino lalapitan nating tao para maging jowa, kadalasan yan sablay Hayaan nyo ang Diyos ang magpadala sa inyo. Mag-antay kayo, hintayin nyo, magtiwala kayo sa Diyos, naniniwala ako na ibibigay sa inyo ng Diyos, yun tama. Okay? So mga kapatid, tandaan nyo po, Panginoon. Tandaan nyo mga kapatid, ang Panginoon po natin ay laging the best sa mga desisyon niya. Na hindi ka mapapahamak, malinis, walang sabit, hindi madumi. So tandaan po natin mga kapatid. Okay, another post, no? Meron pa akong mga post dito Okay, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayong muli. Alam na natin to, di ba? Yung pagiging malaya po mga kapatid, ibig sabihin, pagiging malaya sa religion. Okay. Ito pa, Kawikaan 26 verse 4. Sabi dito, huwag mong papatulan ng isang mangmang. At baka daw, lumalabas na higit ka pang mangmang.
Sabi niya na huwag mong papatulan ng isang mangmang at baka lumalabas na higit ka pang mangmang. Nangyayari ho to kadalasan sa buhay ho natin. Limbawa, no, meron kang kasama sa buhay na mas kailangan ng pangunawa kasa sa'yo. Pinatulan mo pa, yung mga pagkakamali ng tao, pinatulan mo pa. So, ibig sabihin mga kapatid, ganito yan. Kung meron man tayong mga basher, ganito na lang, no? Mga kapatid, ako aminin ko mga kapatid, pangunahan ko na kayo. Ako minsan napapatulan ko talaga yung mga basher ko. Totoo yun. Napapatulan ko. Sorry naman. Diba? Tao lang. Pero as much as possible, hindi na. So, huwag kayong tumingin sa akin. Tumingin kayo sa sinasabi ng Panginoon. Kasi lahat tayo learner. Lahat po tayo ay natututo kasama ako. Porke ba nagtuturo ko dito, ay perpekto na ako? Hindi kalokohan yun. Walang perpektong Kristiyano, kahit pastor pa yan. Okay? Huwag niyong hangaan ng pastor. Dahil pag ang pastor nagkamali, matitisod lang kayo dyan. Tingnan niyo yung tinuturo. Yung turo, doon tayo mag-focus. Kasi yung turo dito, yun ang ating Panginoon eh. Okay? Daluyan lamang lang ako ng ng pagtuturo. So, ang tingnan niyo dito, yung turo ng Panginoon. Kasi lahat po tayo ay umaasa lamang sa biyaya at grasya ng Panginoon. Bawa, sa social media, may mga trash talker, di ba? Huwag natin patulan. We should be graceful. Remember, ang Panginoon, pinatawad ang ating mga kasalanan, lilinis tayo, biniyayaan tayo, naging mahabagin ng Diyos sa atin. So, bilang ganti malamang sa Panginoon, doon na lang sa kapwa. Di ba ang sabi ni Jesus Christ ito? No? Sabi ni Christ, John chapter 13, ito huwag niyo kakalimutan tong utos ni Kristo, no? Sa mga Christian to, mga kapatid, sa atin po ito. Okay? Ano daw? Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Ano daw? Mag-ibigan kayo. Pag sinabi hong mag-ibigan, ano ba ibig sabihin ng mag-ibigan? Love-love lang ba? Hindi. Ang mag-ibigan, malawak po yan. Kasama po dyan yung tinatawag na understanding, graceful, merciful. Kasama po doon. Pag hindi ka merciful, nasaan ang pag-ibig doon? Kung hindi ka mapagpatawad, nasaan ang pag-ibig doon? Is that lovely? Minura ka, minura mo rin, nasaan ang pag-ibig doon? Diba? Hindi yun ang utos ni Kristo. Sinapak ka, sinapak mo rin. Nasaan ang pag-ibig doon? Pag sinabi mag-ibigan, kasama dito yung maging mahabagin. Parang ganito rin sinasabi ni Christ, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, maging mahabagin kayo. Kung paano ko kayo kinahabagan, gayon din naman, maging mahabagin kayo. Kung na lang ganun ang ibig sabihin dyan eh. Kasi yung mag-ibigan na yan, variable yan ng ibig sabihin, lahat ng positive na bagay na gagawin mo sa kapwa mo, gawin mo na. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, mag-unawaan kayo. Understanding. Alam niyo ba yung unawaan? O ibig sabihin, pag sinabing unawa means nauunawaan mo lahat yung ugali ng kapwa mo, including yung kanyang mga depekto, kanyang mga maling ugali o pangit na ugali. Pag inauunawaan mo yung pangit na ugali ng kapwa mo, ibig sabihin nun, kung ano man yung mga nagagawa niyang mali, hindi mo pinapatulan. Yun ang understanding. Pero pag pinatulan mo yung pangit ng ugali, lumalabas doon na hindi ka understanding. Yun po yung ibig sabihin ng understanding, mga kapatid. Pag understanding, nauunawaan mo yung mga kahinaan ng kapwa mo kasi ikaw may kahinaan ka rin. Eto sabi ni Kristo, kung paano ko kayo inunawa, gayon din naman mag-unawaan kayo. Yun ang eksaktong sinasabi na mag-ibigan malalim to mag-ibigan na to Sabi ito, at kung kayo ay mag-uunawaan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Masasabi ba nating alagad ni Kristo yung hindi tayo nag-uunawaan? O hindi tayo nag-iibigan? So, focus tayo doon sa sinasabi ni Christ. Ako rin naman minsan guilty rito, mga kapatid. Hindi nyo na kailangan mag-sorry. Pare-pareho tayo, mga kapatid. Okay? So, hingi tayo ng tawad sa Diyos. Hindi na. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Ganito na lang. Maghingi na lang tayo ng tawad sa mga taong nabigyan natin ng sama ng loob. Ganun na lang. Mag-sorry na lang tayo, mga kapatid. Say sorry to them. Sensya na. Ikaw kasi, gigil ako sa iyo. Gigil mo. Hindi dapat ganun. Just say sorry lang.
At kapag nagsosorry tayo, sorry lang, wala nang dugtong na paliwanag. Sorry pero kasi hindi mo dapat ginawa yun eh. Pero sorry. Kaya nga lang kasi ba't mo kasi ginawa yun? Pero sorry, ano yun? Ganyan mag-sorry yung mga kambing eh. Ay, sorry kapatid Sorry sa mga nagawa ko. Pero dapat hindi mo na ginawa yun para hindi kita pinatulan. Pero sorry. Ay, Diyos ko. Hindi ganun po ang sorry. Ang sorry po ganito. Kapatid, sorry sensya na. Tapos, period. Wala na mga palipaliwanag. Ano na, period kagad, okay? Wala nang ikaw kasi sana ganito Tagbandang uli, nagsisiyan na naman kayo. Away na naman. Wala rin. Pag sinabing sorry, humility, you accepted, tapos, move on, okay? Okay, so okay na yan Next na natin topic yan. Marami tayong ganyan pagdating ng February. By the month of February, ang pag-uusapan natin is all about relationship na po sa ating kapwa. Kasi nga, alam niyo naman, pag February, araw ng mga puso, love month, no? Love month. So topic natin next month is all about relationship sa ating kapwa. Mahalaga po yun. Dito natin i-discuss yung mga bagay na yun. Okay. So maraming salamat po sa mga nakinig ngayong gabing ito. Isang palakpak muna sa Panginoon. Then magke-question and answer na po tayo. Type nyo lamang po ang salitang amen. Amen naman Amen sa inyong... Okay, yung KNM mga kapatid, sensya na. Kasi ang haba pala ng KNM part 16, kaya nga lang gusto ko kasi pag-isayin na lang. Ayoko na may part 1, part A, part B. Oo. Baka pag magawa ko talaga to mga first week of February mga kapatid. Isang na lang yun, isang chapter na lang yun. Pero maganda po yung mga kapatid. Sa tingin ko, yun ang isa sa pinaka-conclusion ng KNM series. Nandun na lahat. O, i-conclude natin lahat doon. Okay, so sige, unahin natin si Angelo Diaz. Go ahead kapatid Angelo Diaz, pwede ka na po magtanong. Ay, hello, Pastor. Good evening. Ay, good evening po. Hello? Sige po, good evening po. Wala naman ako itatanong, Pastor. Gusto ko lang mag-share. Sige po. Yun nga po, Pastor, yung siyempre nagpapasalamat ako sa Panginoon na guided tayo ng Holy Spirit talaga. Kasi nagugulat na lang ako minsan, yung dating ako, parang minsan hindi ako makapaniwala bakit ko nagagawa yung bagay na katulad nung sinabi nyo na pag-ibig sa kapwa. Sa trabaho ko kasi minsan, Pastor, delivery. Minsan man may mga pasaway na customer, mga namumura ako talaga. Talagang, ewan ko, dati kasi pag halimbawang gano'n, nakikipagsagutan ako. Pero nagugulat ako, Pastor, minsan na katulad nung nakaraan, nag-deliver ako sa customer ko. Minura-mura niya ako talaga kasi nga hindi na nakuha yung naka-note. Kasalanan naman ng manager ng fast food na yun. Ngayon, sinabi ko sa kanya, ma'am, sorry talaga. Kasi nga, nag-explain ako pero talagang binura-mura niya ako. Sabi ko, ma'am, pasensya na talaga ma'am kasi hindi namin trabaho yung ganito. Nag-explain ako ng ganyan sa kanya. Pasensya na talaga ma'am. Sorry talaga, pasensya na po. Ngayon, para hindi na umaba yung usapan, umalis na lang ako. Tapos, yung mga iba, hindi man ako perfecto talaga, Pastor. Siyempre, tao tayo Pero nagugulat ako, binabago tayo ng Banal na Espiritu Santo. Yun talaga yung gift talaga ng Panginoon sa atin, no? Na talagang amazing talaga na magugulat ka na lang talagang yung dating ikaw, pag naaalala ko yung mga nagawa ko noon, nakakahiya. Tulad ng mga nan-trash talk din ako sa dati noon, yung kay Alpogs noon yung nag-post siya, nan-trash talk din ako noon. Nagsisisi ako, ba't ako nakipag-trash talkan? Nagsisisi ako, bakit ko nagawa yun? Parang pinapaalala sa'yo ng Banal Espiritu Santo na, tignan mo, ikaw yan dati, tignan mo yung ginawa mo, tignan mo yung pagta-trash talk mo. Parang pinapaalala niya sa'yo na grabe talaga yung parang may bumubulong sa'yo na
Wag mo nang patulan, wag tulad na lang pag nagda-drive ako minsan ng motor. Minsan syempre, alam mo naman yung mga naka four wheels, 'di ba? Ayaw nilang masisingit sila, ayaw nilang bibigay sila minsan ganoon. Parang may nagbubulong sa akin na, wag mo nang patulan. Kasi gusto mo ng peace of mind, 'di ba? Huwag mo nang papatulan. Parang talagang may mga nagbubulong sa akin na gano'n, Pastor. Di ko alam, Pastor, kung banal na espiritu yun na talagang nabubuhay sa'yo sa pagkatao mo na talagang ginaguide ka niya, na tinuturuan ka niya na tulad nga yung last week na sinabi niyo na ang tunay na anak ng Diyos ay tinetraining, dinidisiplina. Di ba, Pastor? Sinabi niyo po paraan. Kaya sabi ko, talagang grabe yung work ng Diyos ng Panginoon sa buhay ko. Grabe, hindi man perpekto yung pagbabago ko pero unti-unti ko nare-realize lahat ng mga mali kong nagawa noon at yung mga kailangan kong gawin sa kapwa-tao ko. Pero hindi para malugod ang Diyos sa akin, pero kailangan kasi makita ng kapwa-tao natin na uy, Kristiyano ka, talagang 'di ba, Pastor? Talagang amazing talaga. Yun talaga yung work ng Spirit sa akin. Na kusa talaga na magugulat ka na lang, uy, bakit ko ginagawa to? Bakit ko hindi naman ako ganito dati? Hindi man perpekto, pero talagang grabe, grabe, amazing talaga, Pastor. Yun lang, Pastor. Amen. Nagpapasalamat sa Panginoon talaga. Amen. Glory to God. Glory to God po. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay ni kapatid na Angela Diaz sa kanyang na-share sa atin. Salamat po. Amen, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you po. Yun lang po, Pastor. Okay po. Salamat po. Okay, 9:17 PM. Patuloy tayo, no? O sige, bigyan ko ng chance. Kung gusto niyo magpatotoo, sige na nga. Ayun na nga. Sige na. Basta pa magpapatotoo po tayo, mga kapatid, wag aabot ng kinabukasan. Sandali lang. Okay, sandali lang. Okay? Sige, tawag ako, babae naman. Okay, babae naman tayo. Okay, so si Rosie Kayanong, kapatid, go ahead. Pwede ka nang magsalita. Okay, kapatid, go ahead. Kung pwede ka magtanong o pwede kang patotoo, sige lamang po. Charito evening, Pastor. Hello. Hello po. Hello po. Charito evening din sa lahat. May tanong po ako, Pastor. Sige po. Totoo po ba na yung pangalan natin pagdating sa langit is iba na? Halimbawa, Rosie ang pangalan ko dito sa lupa. Tapos doon sa langit, mag-iba na. Nabasa ko po yun sa Revelation chapter 2 verse 17. Basahin natin para alamin natin kung paano. Yung puting bato daw, Pastor, may nakaukit daw ng pangalan. Oo nga wait lang hanapin natin. Puting bato. Wait lang po. Bagong pangalan yun, alam ko bagong pangalan. Bagong pangalan. Revelation 2:17 nga, no? Sabi rito, ang lahat ng may pandinig ay makinig, sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtatagumpay, bibigyan ko ng katagong mana. Bibigyan ko siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan at walang sino man nakalaan niyon. Bibigyan ka siya ng batong puti. Okay, so context muna tayo. Proper hermeneutics muna. Ang Book of Revelation is a book of prophecy. So mean to say, lahat ng nasusulat dito is a prophecy. At ang istorya na ito ay tumutungkol sa anong church ba to? Pergamum. Okay? Ang Pergamum, alam naman natin na ito ay propesiya sa mangyayari sa church sa panahon ng compromising period. Nung panahon ng si Constantine ay nagkaroon ng pangitain sa langit na in this sign conquer, ang mga Kristiyano sa panahon na ito ay na-compromise. Naging state religion ang Christian at tinawag ito sa popular na Roman Catholic Church. Okay? So ang pangungusap ng Diyos sa panahon na ito
ay kaya magsisit kayo sa talikuran ng inyong mga kasalanan. O, pagsamba sa Diyos-Diyosan yun. Kung hindi pupunta ako diyan na lalong madaling panahon at pupuksayin ko ang mga taong iyon sa magitan na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat ng may pandinig, pandinig, espiritu ng mga iglesia, magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Magtatagumpay sa ano? Sa panahon na ito, sa panahon ng age of prophecy. Tsaka pangatlo mga kapatid, isang bagay din ang dapat nyo maintindihan. Ang revelation na churches na to, hindi natin pwedeng ito i-apply kasi prophecy ito eh. So wala ho tayong ano doon. Kaya nga alam, maganda naman yung tanong ni kapatid ni Rosie. Nabanggit dito na bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan. At walang sino man makakaalam maliban sa tanggap na iyon. Ang tanong, saan ba mangyayari ito? Ito ba mangyayari sa lupa? Ito ba mangyayari sa langit? At pangatlo, ito ba ay applicable sa lahat? Sa tingin ko kapatid, ibang konteksto to. Hindi ito related dun sa mga Kristiyano. Ito ay related sa panahon ng ng church age, especially sa panahon ng Roman Catholicism. Abangan nyo na lang po mga kapatid kasi ipapaliwanag ko pa ito ng gusto tong 7 churches na to, no? Pero isang bagay lang po, hindi po yan sa atin. At saka pangatlo, walang dahilan ang Diyos logically para baguhin ang pangalan mo sa langit. Identity mo yun eh, bilang ikaw eh, no? Ikaw ba kapatid, papayag ka ba na sa heaven ang pangalan mo ay iba sa pangalan dito sa lupa? Papayag ka ba? Tawagin kita, kapatid na Maricena, tawagin kitang ganun, payag ka. Pangalan mo Maricena. Si Maricena tawag Rosie. 'Di ba? Nonsense. Tingnan niyo no, the reason why we say by Christ para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Pag sinabing buhay na walang hanggan, continue ang buhay mo. Pag continue ang buhay mo hanggang eternity, ang buhay mo ay ikaw. Continue ang iyong pagsarili, continue ang iyong pagkatao, at higit sa lahat, continue ang iyong pangalan kasi identity mo yun eh. Bakit babaguhin ng Diyos ang pangalan mo sa eternity? 'Di ba? Hindi siya make sense. Kaya sa langit, ganun pa rin ang pangalan natin. Kasi nga, pag sinabi mong binagong pangalan mo, ba't ka pa niligtas ni Kristo? Kung babaguhin din pala yung pangalan mo, babaguhin yung pagkatao mo. May mga nagtuturo pa nga ng ganyan sa heaven daw, hindi na tayo magkakakilala, bago na daw. Bakit ka pa ginawa ng Diyos para iligtas? Gayon na parating pala sa langit, magbabago ka rin pala ng ng memory, etc. So, tanda mo mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay buhay na walang hanggan. Kaya yung pangalan mo ay walang hanggan din, hindi na mamatay ang iyong pangalan, kapatid. Okay? Okay, okay. Okay? Okay Okay. po, Pastor. Okay. Maraming salamat. Oo. Anyway, sorry to kay Ilon Chua. Kaya, move on na lang ang lahat. Past is past. Okay. Yun lang Okay. po, Pastor. Salamat. Salamat. Salamat po. Okay, 9:24 p.m. Sige, may bago dito, no? Pagbigyan ko to si kapatid na ang pangalan po niya ay si Crispin. Crispin Tutol. Tama ba? Pwede na po kayo magtanong, kapatid. Good evening po. Hello po. Opo, Hello good po. evening po. Good evening po. Tanong ko lang po about sa Romans 10 verse 8 hanggang 10 po. Kasi po na ko po kay Bishop Emmy na kailangan daw po na bigkasin daw po yung pananampalataya para raw po maligtas. Ask ko lang po paano po pagka nag-pray ka po pero sa isip lang, okay lang po ba yun? Basahin muna natin kapatid itong verse na to, then analyze lang natin yung kung ano yung eksaktong dapat mangyari. Okay. Sabi rito, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang kautusan, sa iyong mga labit na sa iyong puso. Ang tinutukoy dito, yung salitang pinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung papayag ng iyong labi na si Jesucristo ang Panginoon, buong puso kang sumasampalataya sa Kanya, na muling binuhay, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalatayang tao sa magitan ng kanyang puso at ang gayon pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapayag naman siya sa magitan ng kanyang labi at gayon ay naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa kanya na ang mapapaya. Kaya't walang pagkakaiba ng katayuan ng mga Hudyo at Hentil, isa ang Panginoon lahat. Tandaan niyo mga kapatid,
tingnan natin yung context. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang sumasampalataya sa Kanya, ay muling binuhay, maliligtas ka. Ano yung magliligtas sa iyo? Okay? Ano yung magliligtas sa iyo? Yung sinabi ba na yung labi o yung sasampalataya? Di ba? Yan ang tanong dyan eh. So, ang pagpapahayag ng labi ay pagpapakita ng pananampalataya na dahilan para maligtas ka. Ano ang nagligtas sa iyo? Yung pananampalataya. So, hindi big deal dito yung may sinabi ka eh. Kasi pag sinasabi mo ang maliligtas lang dito ay yung nagsasabi na si Jesus ang Panginoon, eh lumalabas niyan na lahat na ng tao sabihin ganun. Magic word na lang. Hindi. Ang sabi dito kasi, at buong puso kang sumasampalataya na siya'y binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So ano ang nagliligtas dito? Yung buong puso kang sumasampalataya. Kaya ulitin natin. Alin yung ground dito para maligtas ka? Yung nagsabi ka na si Jesus ang Panginoon o yung buong puso kang sumasampalataya? Ang pagsasalita ng iyong kaligtasan sa Panginoon ay bunga lamang po yan ng pananampalataya at ang pananampalataya na to ang magliligtas sa iyo. Bibigyan ko kayo ng isang verse na kapareho nito. Balik tayo dyan. Mark 16, verse 16. Tingnan nyo walang pagkakaiba yan dito eh. Ito naman tungkol sa bautismo to. Sabi rito, ang sino mang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Kung di mo babasahin yung ikalawa, eto ang analyze mo rito. Ang sino daw sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Anong tanong dito? Ano ba ang nagligtas sa iyo? Ang mabautismohan o ang manampalataya? Yan yung tricky to mga kapatid Pero I hope you understand what we are trying to dig with this verse. Okay? So, ano ba yung magliligtas dito? Yung pananampalataya o yung bautismo? Malalaman mo yan sa susunod na statement. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Kapag ayaw mong sumampalataya, paparusahan ka. Paano kung nanampalataya ka? Hindi ka paparusahan. So ano ang ground dito para maligtas? Mabautismoan o sumampalataya? Ang ano pa rin dito ay pananampalataya para maligtas. Kasi, malalaman mo rito sa second statement Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Di bali sana kung ganito Ngunit ang ayaw magpabautismo ay paparusahan. Hindi naman bautismo ang binanggit sa pagpaparusa kundi yung pananampalataya. So, ibig sabihin, ang ground dito ay pananampalataya. At bunga lang po yung bautismo. Sumampalataya muna at nabautismohan. Nataon lang kasi na naisinama to kasi sinama dito yung dahilan at yung bunga. Tandaan nyo dahilan, pananampalataya, bunga, dahil ikaw ay naligtas. Ang bunga dito ay nagpabautismo. Kaya ang turo nga natin, di ba, naligtas ka muna dahil sa iyong pananampalataya at dahil ikay ligtas na, ang bunga nun, kung gusto mo magpabautismo, go ahead. Pero hindi bautismo ang nagliligtas. Kasi ang sabi rito, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. So nasaan yung ground? Nasa pananampalataya. Kasi, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Paano kung sumampalataya ako, paparusahan pa ba ako? O hindi na. Ibig sabihin, ligtas ako dahil sumampalataya ako. Ngayon, ang tanong, nasaan ang kaligtasan dito? Sa pagsampalataya o sa bautismo? Siyempre, ang titingnan dito, ang ground dito, yung pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo para kay maligtas. Ngayon, balik tayo sa verse na yan. Balik tayo sa isang verse natin. Balik din tayo, pareho din to. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon, at buong puso kang sumasampalataya na siya'y binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So ano ang magliligtas sa iyo dito? Yung pinahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon, buong puso kang nananampalataya, maliligtas ka. Ang tanong, sa tinuturo ba ni Kristo, ano ba ang kaligtasan? Sa pagsambit ba ng iyong labi o pananampalataya? Basa John chapter 3
verse 17. 18. Hindi hahatulan, maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Nasaan ang kaligtasan sa pananampalataya? Okay, balik tayo sa verse na to. So, ibig sabihin mga kapatid, ganito lang yan. Ang magliligtas sa iyo dito ay yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi buong puso ang nananampalataya eh. At yung pananampalatayang yan ay nagbubunga na ipinapahayag mo sa iyong labi na siya ang Panginoon. Tingnan mo actually pagdating ng verse 10, ito sinabi, sapagkat ang sumasampalataya ang tao sa magitan ng kanyang puso. At sa gayon, pinawalang sala siya ng Diyos. O tingnan mo, verse 10, piniliwanag na ang pansampalataya ay pagpapawalang sala ng Diyos. Nagpahayag naman siya sa magitan ng kanyang labi at sa gayon ay naligtas. Oh. We confess, the reason why we confess kasi tayo nananampalataya. Oh, tingnan mo nananampalataya ako magkakaroon ng kotse. So babanggitin mo, mananampalataya ako magkaroon ako ng kotse. Ngayon, ang dahilan, anong dahilan ng Diyos kung bakit ibibigay sa iyo yung kotse? Dahil sa sinabi mo ba o dahil sa nananampalataya ka sa iyong puso? Ang titingnan ng Diyos doon, yung puso mo. Kasi maraming pwede magsabi na nananampalataya sila pero hindi sa puso nila, hindi naman ganun eh. Ang pagpapahayag ng ang pagsasalita natin, ang state ng pahayag ng salita natin sa ating labi ay ano lamang po yan, gesture lamang po yan. Yan po ang ating gesture, prophetic gesture lang po natin yan. Ang totoong nagbibigay ng pagpapawalang sala sa Diyos, yung nampalataya ka ng buong puso. Sabi nga rito, tinan mo yung topic dito pagdating ng 11, sinasabi nga ng kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. So ano yung ground dito? Ang mas binabanggit dito, yung pagsampalataya. Kaya ka lang naman nananampalataya kasi dahil sa tinapos na gawa ni Kristo at para ipaalala mo sa sarili mo na magbanggit ka ng labi, sa iyong labi. Wala rin pagkakaiba yung mga kapatid kung bakit tayo nagsasanta sena no? Nagsasanta sena tayo kasi pinapaalala natin sa sarili natin na tayo ay nananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. So ano yung counted doon? Yung pagsanta sena natin o yung pananampalataya natin sa tinapos na gawa ni Kristo? O obviously, ang tinuturo ng bagong tipan, ang pagkain ng tinapay at alak ay simbolo lamang, pinapaalala mo lang sa sarili mo, pero wala doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan doon, yung nananampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo. Ganito rin dito. Kailangan mong sabihin ng iyong labi na ikaw ay ligtas kasi pananampalataya mo yun. Pero walang kinalaman doon yung sinabi mo sa pananampalataya mo. Ang kaligtasan po ron ay pananampalataya, yung takbo ng puso mo, hindi takbo ng sinasabi natin. Ang Diyos tumitingin sa puso, hindi sa nguso. Ang Diyos ang tumitingin sa puso, hindi sa mga ginagawa natin. Bunga lamang po ng ginagawa natin kung ano yung pinanampalatayanan natin. Kaya ang pananampalataya pa rin, ang tunay na nagliligtas, hindi yung mga sinasabi mo natin. Amen po ba mga kapatid? Amen po. Okay? Actually, that is what exactly ang sinasabi din ni Bishop Emmy Domingo. And I believe na pareho kami ng paniniwala. Siyempre, pareho kami. Doon ako nag-aral eh. Kaya pareho kami nun. Okay. Lakpakan natin si Lord. Ang galing-galing niya talaga. Crispin, kapatid, okay na po ba tayo? Nasagot ko ba yung sagot niyo, kapatid? Okay po, okay po. Yung ano po 'yon, yung patungkol po sa pag magpe-pray po ba, 'di ba, yung patungkol po sa salvation. Ang ano ko po kasi yung kailangan po bang pag nananalangin ka, kailangan okay lang po ba yung sa isip lang po? Oo naman. Okay po. Oo naman. Kasi remember, ang Diyos tumitingin sa puso natin. Yung iniisip mo, yung sinasabi mo, pareho lang yun. Nag-isip ka, sinabi mo sa Diyos. Sinabi mo sa Diyos. Nagmura ka sa iyong pananalita,
narinig ng Diyos. Nagmura ka sa isip, narinig din ng Diyos. So, ganun din yung kapatid. Kaya sa tingin ko kapatid, granted ang Diyos na isa pa nga sa advantage kapag nananalangin ka sa isip, hindi naririnig ng diablo yung sinasabi mo sa Diyos. Yun ang maganda rin. Yun ang advantage nun nananalangin ka sa isip. Yun ang advantage nun. Kaya sa tingin ko kapatid, naniniwala ako na ang Diyos, nangungusap siya sa atin sa iba't ibang paraan at tumitingin siya doon sa tinatakbo ng puso natin, hindi sa ating iniisip, hindi sa ating mga sinasabi. Amen? Thank you po. Salamat Amen. po. Okay. Amen. Glory to God. Okay, 9:38 PM. Si Mary Flor Padilla. Pwede na po kayo magtanong, kapatid na Mary. Good evening po, Pastor. Wala po akong tanong, Pastor. Nag-email lang po ako. Sige, sige. Marami sige. pa akong tanong, pero nasagot na po eh. Kaya sa ngayon, wala pa po ako yung tatanong. Sige. Salamat. Stay blessed po. So, Stay. Okay, so babae, no? Yung mga bago lang sa mata ko. Si Ofelia Tanteo, pwede ka pa magtanong? Sige na po. Tanong po kayo. Sabi niya dito, ako po, pastor. Nagulat ako. Sige po. Tatanong ko lang po yung about kay Job. Opo. Sige po. Di po ba si Satan akyat panaog sa langit lupa, ganun, parang tinanong ng Diyos na, nakita mo ba yung alagad kong si Job na ganito, ganyan. Tapos sabi po, diba, parang nananampalataya lang naman sa Job kasi binibigay mo lahat ng gusto niya, ganun. Tapos sabi po, diba, parang, sige, alisin mo yung wag mo lang siya sasaktan. Paano po yung mga tauhan ni Job na, di ba, pumunta ho siya na, yung amo niya si Job, tapos pumunta ho yung mga tao ni Job na ninakaw yung ganto niya, yung baka, tapos namatay yung iba niyang kasamahan, siya lang ang nakaligtas, kaya siya nakapagsumbong. Tapos may dumating na naman pong iba. Paano po yung mga namatay na tauhan ni Job? Sa looban din po ba ni Lord na maganon? Mamatay sila? Oo, kapatid. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos ang kumukuha. Kasi yun ang sinasabi yun ng Biblia eh. Kung nangyari po yun, kalooban po ng Diyos yun. Kasi tandaan po natin, walang anumang bagay na nangyayari sa mundo na hindi kalooban ng Diyos. Niloob po ng Diyos yun. Kaya yun nga lang, ang Diyos hindi nagkakasala kasi ang Diyos ay walang kautusan. Kaya banal pa rin ang Diyos. Sa mata natin mga tao, mali yun na namatay ang taong yun o kinuha ng Panginoon o kinuha ng... Tsaka pangatlo kapatid, karapatan ng Diyos na magbigay ng buhay at karapatan ng Diyos na magbawi ang buhay. So, wala hong question ho doon. Dapat tayong maging question ho doon. Part of life, part of the story po ng buhay natin, yung may mga pangyayaring ganyan. Ganun po talaga na dapat natin maintindihan. Pero isang bagay lamang po ang masasabi ko sa inyo, hindi ho nangangahulugan na hindi ho tayo magtitiwala sa Panginoon kasi ang Panginoon ay mabuti, ang Panginoon ay alam niya ang kanyang ginagawa. Basahin po natin dito. No? Sabi sa, total nag-quote ka ng Old Testament, sa Old Testament din tayo kukuha. Since ito ay ugali ng Diyos at walang dapat i-divide na scripture dito dahil ito ay doktrina, basahin po natin sa Panaghoy, chapter 3. Sabi rito sa 37, no, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi, kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng katastasang Diyos, ang masama at mabuti. Ito ay ayon sa Old Testament na ugali ng Diyos. Ibig sabihin, walang anumang pangyayari sa mundo na hindi kalooban ng Diyos. Lahat po na nangyayari ay kalooban ng Diyos. Naniniwala ako na ultimong paglaglag ng dahon mula sa puno at kung saan ito malalaglag, kung sa ilog man o sa lupa, kalooban ng Diyos kung saan mapupunta yun. Ganun po ako makapangyarihan po ang ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, kung lahat ay kalooban niya, lahat ng ang kanyang master plan,
siya ang pinaka-direktor ng buong mundo, ibig sabihin ng mga kapatid, yung kamatayan noon, kalooban po talaga ho ng Diyos yun. Hanggang doon lang siguro ang buhay nila. Yun lang po kapatid, ang masasagot natin. Okay? Okay po, salamat po. Pero ikaw kaya ang tanungin ko naman kapatid, bakit mo natanong yan? Kasi kailangan i-clear natin yung tanong mo eh. Ang tanong, ano ba yung bumabagabag sa isip mo? Yun ang gusto kong itanong naman sa'yo. Ang ano ko po kasi, parang sabi kasi, wag mo lang sasaktan yung, parang, wag mo lang siyang saktan or patayin parang. So parang, bakit na, yun lang po, yung parang tanong ko lang kung nakakalooban talaga. Kasi namatay rin yung mga tauhan niya na, sa tingin ko na, alam ko naman na, yung mga taong yun is nananampalataya rin sa Panginoon. Kasi, kumbaga mga tauhan din siya ni Job. Parang Tingnan mo yung sinabi ng Bible. Gawin mong lahat, ang sabi ng Diyos kay Satanas, gawin mong lahat, wag mo lang siyang sasaktan. Sino yung sinabi ng Diyos na wag sasaktan? Si Job. Opo. Opo. So walang binibreak ang rules ang Diyos doon. Hindi niya naman niya sinabi na huwag mo sasaktan si Job, pati ang kanyang mga kamag-anak, pati ang kanyang mga ganto, ganyan, pati ang kanyang mga tauhan. Hindi. Naunawaan ko na po. Si Job lang naman ang ano niya. Kaya si Job ang doon ang pinaka-subject po doon. Si Satanas, he take an opportunity, go ahead, I will kill everything. That's it. Okay po. Nilob talaga ng Diyos. Okay? Apo, salamat po. Okay, salamat. Stay blessed po. Pwede naman kayo magtanong sa susunod na meeting, magsabi lang po kayo, tatawagin ko po ulit kayo. Apo, salamat po. Stay blessed po. Salamat. 9:45 p.m. Sige lang po, patuloy lang po tayo sa ating mga tanungan at pag-aaral. Sige, si Michael Agustin, meron siyang gustong itanong. Go ahead po. Kapatid na Michael, pwede na po ikaw magtanong. Kapatid na Michael. Good evening po, Pastor. Hello po, good evening. Hello po. Tatanong ko lang po yung about po sa mga G12 churches. Kasi part po ako nun, if perverted po ba siya or ano po yung tingin niyo po dun? Yun lang po. Salamat po. Pag isang simbahan o isang church ay nagtuturo na nawawala ang kaligtasan, ang pagpapala ng Diyos ay depende sa iyong pagmi-ministry, sa iyong pagbibigay. Ang pagpapala ng Diyos ay depende kung umaating ka sa church. Tapos ano ba? Ang kabanalan ay depende sa pagsunod sa Diyos. Pag ganun po ang naririnig nyo sa mga churches, perverted gospel na po yun. Kasi ang linaw-linaw mo naman po kasi sa Biblia na sa umagitan lamang ng biyaya at kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas forever, tayo pinatawad forever, tayo ay banal sa mata ng Diyos forever. Pinagpala tayo ng Diyos dahil sa gawa ni Kristo, hindi sa gawa natin, at tayo pinagaling hindi sa ating mga gawain, kundi sa ginawa ni Kristo. Yun po yung pagkakaiba. Ngayon, you can assess na lang po kung ganun po ba ang tinuturo ng church nyo. Kasi kapag ang turo ng church nyo ay nawawala ang kaligtasan, doon pa lamang sablay na, wala na tayo magagawa. Ang sabi sa Galatians kasi ganito Galatians chapter 1, I marvel that ye are so soon removed from the called you, the grace of Christ, unto another gospel. Pag sinabing another gospel, hindi ito totoong gospel, ibang gospel. Which is not another, but there's some trouble of you that will pervert the gospel of Christ. So may gospel na tinuturo si Pablo dito na another gospel at pervert gospel. Kaya yung mga naririnig nyo sa amin na perverted gospel, hindi po ako may sabi niyan Bible na, ayan Kapag mali yung gospel, tinan nyo, kagaya nito, pervert gospel. Pag sinabing pervert gospel, kung titingnan natin to sa King James o sa Greek, sabi dito, that will pervert. Ang sabi dyan, metastrepho. O ano yan? Corrupt, pervert, turn. Yun, matindi yung turn. Turn across. Pinilipit. Alam niyo yung pinilipit. Alam niyo yung mga word na pinilipit. Halimbawa, yung lubid, Pinilipit. Tapos yung lubid, may kulay puti, may
iba-ibang kulay. Hindi isang kulay. Ang tawag doon perverted. Sama-sama, halimbawa, nagtuturo ng grace pero may works. Halimbawa, nagtuturo na ang kaligtasan daw ay biyaya ng Diyos, pero kailangan ganito ang gawin mo, pero kailangan ganire ang gawin mo. Yun po ay perverted. So kapag halimbawang ganun po ang turo ng simbahan nyo, hindi purong biyaya ang kaligtasan, lumalabas po niya na hindi po sila full grace. At sabi ni Pablo na ang totoong gospel na tinuturo niya ay eto, no? Acts chapter 20, verse 24. Ang sabi rito, no? Sabi, however, I consider my life worth nothing to me if I only may finish the grace and complete the task of the Lord has given to me. Ano yung task ni Pablo? The task of testifying the gospel of God's grace. God's grace. Purong biyaya. Grace. Pag sinabing grace, wala kang gagawin. Libre. Ang kaligtasan ay libre kapag nanampalataya ka kay Kristo. At ang kaligtasang ito hindi nawawala. At ang kaligtasang ito ay kahit abusuhin mo, hindi rin mawawala. Wherein yung sinasabi ng Romans chapter 5 verse 20. Ngayon sa kanila, kapag sa kanila naaabuso ang kaligtasan, naaabuso ang kasalanan at nawawala ang iyong kaligtasan, that is not grace. Uy, Edwin, sa inyong abusuin ng kasalanan. O, sige, ito, bago kasi ito sa pandinig ng iba eh. Romans chapter 5 verse 21, papyawan ko lang kasi may nakikinig sa akin sa YouTube eh. Alam niyo naman sa YouTube, no? Daming trash talker. Romans 5:20. 5:21 pala. Moreover, the law entered that offense might abound, but where sin abound, grace much more abound. Basahin natin sa Tagalog para maintindihan ng ating mga kapwa Pilipino na magkaroon ng kautusan. Ang kautusan, yung puro utos daw ng Diyos, sumunod sa utos ng Diyos. Ano daw, dumami ang pagsuway. Bakit? Ang tao ay walang kakayanang sumunod sa utos. Pero ano daw, ngunit sa pagdami naman daw ng pagsaway o yung kasalanan, sa tuwing nagkakasala daw tayo, ano daw, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Ang pagsuway dito ay translated as hamartia. So, ibig sabihin hamartia, ibig sabihin noon, lahat ng kasalanan sakop, kahit amartano ka pa, ang amartano, bunga lang naman yun eh. So, ibig sabihin, kahit abusuin mo raw yung kasalanan. Ngayon, I'm not telling na abusuin nyo ang kasalanan kasi may paglalagyan naman kayo sa kapwa nyo. My point is, ang biyaya ng Diyos o yung gospel of grace ay unlimited hyper grace talaga. Balik tayo Hyper grace. O, hyper grace. Saan sa Bible ang hyper grace? Basahin natin sa Greek. Huwag niyong hanapin sa English yon, sa Greek yon. When sin abounded, grace much more. Yung grace doon to, yung charis, ay ano daw, perisisio, ay perisio. Super abound, much more exceeding. Diyos ko, pinagpalat, pinaburan, tapos dito, walang katapusang biyaya kapag gumagawa ka ng kasalanan. O ang kasalanan ba ay ano? Ang kasalanan ay dalawa, sin of omission and sin of commission. Sinasadya o hindi, kasalanan kasama sa binayaran ni Kristo yon, na kahit abusuin mo daw yung kasalanan, hindi mo mauubos. Hinahamon ko nga kayo, kumain nga kayo sa Kabalin. O, hindi ako binabayaran ng Kabalin, ha? O, kain kayo sa Kabalin, sa SM North EDSA, kain kayo doon. Nakain kayo doon ng yung eat all you can. At pakiusap, ubusin nyo nga. Ubusin nyo. O.
Hindi nyo mauubos, di kaya na sikmuran nyo yun. Parang isang barko ng kasalanan na puro kasalanan at yung kasalanan ng barko na yun dumadaan sa kagandahang loob ng Diyos o biyaya ng Diyos, which is yung karagatan. Ang biyaya ng Diyos ay karagatan. Ang barko ay barko lang ng kasalanan. Hindi mo kayang tapusin, ubusin ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, nabayaran na ni Kristo yun. Yun po ang grace, ang gospel. Pero pag ang tinuturo ng church nyo ay hindi ganyan, ang tawag sa inyo, other gospel or perverted gospel. Metrastrepo means to twist. Oh. Maraming takot na magturo ng hyper grace pero hindi na ngayon. Maraming takot magturo ng once save, always save pero hindi na ngayon. Dahil ang linaw na sinasabi ng Biblia na once you save, always save. Hyper grace ang ginawa ni Jesus. Pero ewan ko lang kung yung G12, hyper grace ba? Kayo na lang ang humusga. Ayoko na magsalita dito kasi marami na nagagalit sa akin. Inaaway, minumura na ako sa Facebook ng mga ibang religion. Minumura na ako. Nagalit sa akin. I love you ko naman sila. Yan. Sa tingin ko, kapatid, yun lang ang masasagot ko rin sa tanong mo. Kapatid na nagtanong sa G12. Nakalimutan ko yung pausap ko, kapatid. Sige, di bale. Salamat na lang po. Michael Agustin, salamat po sa pagsagot. Okay, good. Okay, good. Sige, palakpakan natin si Michael Agustin. Okay, busy siya siguro kasi narinig ko nag-aalaga yata siya. Pero nag-chat siya rito. Okay, last question bago tayo matapos. Ay, sus, babae. Rosana Madrid. Pag-uwi ko, kain tayo sa Soler Paso. Ay, Diyos ko. Ay, binurood ka. Okay, magpapakain daw si kapatid na Rosana. Sama kayo daw. Ay, joke. Soler daw. Salamat kapatid. Shoutout kay Rosana Madrid. Shoutout sa... Sige na nga, isa-isayin ko na nga yung matindi dito bago tayo matapos. Shoutout sa lahat. Okay, simulan natin from the top. Sabi ng Bini, from the top daw. Sabi ni Bini. Okay. Okay, Alejandro Rial, Amalia Montilla, Agnes Gumban. Shoutout kay Angelo Lucky Diaz. Annalyn Castro, Aprilyn Fernandez, Amelia Gabriel, Ashel Lim, by Halima Acuno, Belia Luz. Kilala ko tong Belia Luz na to. Beng Quinte. Okay. Bernardo Policarpio, Bobay Ocad, shoutout sa kay Cadet First Lieutenant Kevin Kyle. Kala mo, hindi ko alam yan, Okay, Sherry Lopleda, Chona Sapungan, shoutouts po sa inyo kay Clevin Rico, kay Copycat in Production, Crispin Tutol, Cons, sino yung Cons? Dailin Huntilla, Ian Paderan, Edgardo Sunga, Aisa Sato, Ernel Fernandez, Emil Mondrona, Emmanuel Flores, Erlinda Sandalan, Felicia Rivera, Freda Naira, Gavin Fronda, George Castro, Gerald Asarian. Shoutout po sa inyo. Salamat. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Yung mga sinasabihan ko, mahal na mahal ko po kayong lahat. Kay Ganlenda Games. Uy, mas mahal ko to. Mahilig sa games. Glenda Games. Thank you. Grandpa Master Hinali, Haida Salvaboro, Herman Sapien Danteta, kapatid na Hil Ozaki sa Japan, Inday Omambak, sorry po, Jason Adante, Renel Layug, Inday, Jennifer Bibad, Jennifer Fedra, Jerome Belandres, Jessel Pascua, Jen C, John Falanga, John Richard Guanyo, Jose Trinidad, shoutout po kay
Julius Christian Fernandez. At sa pinsan ko na nasa Amerika, si Ate Netnet o Juliet Opleda. Opleda. Justin Harry Magdaong, Klitsch Francis Kramer, Laura Chanel, Leonardo Mercado, Lex Colado, Lydia Lipana, Maria Zaida Bagomia, Malu, Dalida, Marcelina Tabyong, Maricena, shoutout po na nasa Japan, ano? Marisa Reyes, Marites Lisondra, Mark, Jason Salas, Marlin G. Marvin Yu, Mary, Flor Padilla, Misali, Michael Tolentino, Michelle, Neng Parion, hello po na nasa Canada. Anita Paz, Ofelia Tameo, Otesa Shimomura, Pasiano Bonso, Pearl Lalush, Aprecia Espedon, Raquel May, Ramel Martulas, kapatid na Renato Tungas, sa kapatid nating si Rio Ninyalga, salamat po. Rita Lavistre, Roberto Ambia, shoutout po kay Rolando Rojas, Rolando Toloy, Pagi, Ronald Telpros, Rosana Madrid na nasa Oregon, nasa Santo America. Rose Benaventura, Rosalyn Kera, Rosie Kayanong, Sardonix Santaghoy, Sen Hashimoto, Shawaki Ohano, Sig Reclamar, salamat po sa pag-attend nyo. Cyril Romero na early bird lagi. Vanessa Esilia at Via Esguera. Maraming salamat po sa pag-attend nyo ngayong gabi. Mahal na mahal ko po kayo mga kapatid. Marami na ho kayo. Dati ang mga umatal na sa aking Bible study, tatatlo lang. Pero sa awat biyaya ng Diyos, umaabot na ng 100 to 150 na po umaattend. Salamat po, nakakataba po ng puso, no? At sa mga nanonood sa mga broadcast na to mula sa mga abroad, sa Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa broadcast na to. Charito po sa ating lahat. Charito po, Pastor, sa ating lahat. Pastor. Salamat. Charito po, Pastor. Karito Pastor, salamat po sa lahat. Good night po, everyone. Thank you po, Pastor. Bye, guys. Good Thank you, Pastor. night po. Charito sa lahat. Charito po sa ating lahat. Charito, magandang gabi, Pastor. Thank you. pero nag-work sa Italy. Good night, Yes, everyone. Thank you po, Pastor. Si Kambing, sisingit po. Kanina, tahimik. Okay, so mga kapatid, maraming salamat po. Stay blessed po sa lahat. I love you all.